Pakiramdam ko po na kulang po ako, hindi po kumpleto, may hinahanap po ako. Gano'n po yung pakiramdam ko. Na-diagnose po ako ng cervical cancer. Sa isip ko po, parang wala na pong nagmamahal sa'kin. Hello po, ako po si Karina Jose. 32 years old po ako, taga Palanggitres, Nahay, Cavite. Ang pinaka-struggle ko po this year is yung utang. Utang po talaga siya. Na-tempt po ako na kapag nakapangutang po, nakabili po ng mga bagay na nagugustuhan, na hindi naman din po pala kailangan. Hindi po pala ganun kadali magbayad. May financial problem din po, tas dadagdag pa rin po yung hindi naman po kailangan na utang. Ganun po yung naramdaman ko na kailangan na pong bayaran, kailangan na pong itigil kasi hindi na po nakakabuti para po sa amin. Nung panahon po na nagkakaroon po ako ng problema, nagkukulang po, parang may hinahanap po talaga ako. Ngayon po, may isa po akong kaibigan na dito rin po nagche-church sa HTBC. Binigyan po nila ako ng advice, ng prayers bago po ako umalis at binigyan po nila ako ng paper po na lagi pong binibigay every Sunday po pagka meron pong mga series, yung sa mass post service. Binasa ko po yung mga papel na may mga verses. Doon po nangyari na na-encounter ko po si God, si Jesus po sa buhay ko na bakit po tumutulo yung luha ko ng yung salita po ng Diyos pumapasok po sa akin. That time yung presence po ng Holy Spirit is nararamdaman ko po sa akin. Natatanong ko po sa sarili ko, ano po yung pakiramdam na ganun po, napakainit po sa pakiramdam na para pong niyayakap ka. Doon ko po naranasan na yayakapin ka po ng Panginoon kahit isa kang makasalanan na tao. Parang doon po ako na-amaze din po kay Lord na hindi po dapat po talaga na lagi kang mag-worry. Hayaan mo lang siya na gumabay sa'yo sa buhay mo. Yun po. Kumbaga, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon na talaga pong gagawa po siya ng paraan sa bawat isa sa atin na hindi po natin kailangan palagi na mag-isip ng mag-isip dahil po hindi niya po tayo pababayaan, lagi po siyang nandyan para sa atin. Ang pinagpapasalamat ko po ngayong year na binago sa akin is yung sarili ko po, na kumilala po sa Kanya, nahanap niya po ako. Nagpapasalamat po ako sa HTBC family, na binigyan po ako ng pagkakataon para po maging bagong tao. Napasama po sa baptism, napasama po sa Believers Assurance class. Dahil po sa HTBC, mas nakilala ko po ang Panginoon at nagliwanag po yung mga hindi po maliwanag para sa akin noon. Ganun ang inaasahan ko po na gagawin sa akin ni Lord sa darating pang panahon na mas mahuhubog pa po ako bilang tao at makikita ko po yung sarili ko na nag-grow papunta po sa Kanya bilang tao. At habang pong nag-grow ako, nandito po ako sa HTBC at natuturuan po nila ako ng tamang gabay po bilang isang tao. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Arlene Esco. Ang anak ko po ay si Jacob at si Jem na nagche-church na rin po dito. Yun po yung nag-start na pinagpipray ko kay Lord na magkaroon kami ng church na maaatinan. Bali, gusto ko po talaga makapagpatuloy. Kaso po nag-pandemic, kaya hindi po kami nakapagpatuloy. Pero meron pong online ng HTBC. Kaya kahit pa paano po nakapagpatuloy kami mag-iina. Karoon po ako ng ministry, dahil sa naka-attend po ako ng mga seminar. Pero thankful po ako kay Lord kasi nag-register po ako ng Kids Connect para mapalapit pa po kay Lord, para pati po yung anak ko. Bali sa kasalukuyan po, na-stop naman po ako kasi na-diagnose po ako ng cervical cancer. Nung nalaman ko po yun, nung nag-ultrasound ako, sabi po, kasi laki ng ulo ng baby. Hindi po ako makapag-isip ng maayos kasi ang nasa isip ko po kapag cancer, mamamatay na. Ano naman po, siguro po nililiwanagan din po ni Lord yung isip ko. Ang sabi ko po, Arlene, okay lang yan.
ipag-pray mo lang kay Lord kasi hindi ka naman niya pababayaan. Hindi ka niya bibitawan sa laban mo. Then, nung umattend po kami ng couples ni Greg, doon po nagpapasalamat ako sa couples po kasi sila po yung nagbigay sa amin ng wisdom na salita ng Diyos. Tapos pinag-pray po kami. Di po ba na napakabuti ng Lord na may couples family na mag-i-encourage sa'yo na huwag kang mawala ng pag-asa kasi nandyan po sila na ipagpipray po nila ako. Pinag-pray po nila ako lahat. Sa isip ko po parang wala na pong nagmamahal sa akin. Ito pong nangyari sa akin na to. Dito po naging matatag yung pananampalataya namin mag-anak. Kasi yung mga anak ko po, nung sinabi ko na sabi ng doktor, may cancer si mama. Sabi po nung panganay ko, ni Jacob, Ma, huwag kang iiyak. Sabi niya, magpe-pray tayo. Sabi niya gano'n. Kasi pagagalingin ka niya. Kung tutuusin po, dapat ako nga po yung magulang. Ako yung maging matatag na sa pananampalataya. Kasi hindi ko po maisip na gano'n sasabihin ng anak ko. Na huwag kang umiyak, magpe-pray tayo. Marami magpe-pray sa'yo. Nagpe-pray po kami. Si Jimwell, habang nagpe-pray, may verse po siyang sinasabi. Tapos nung pagtapos po namin mag-pray, niyaka po nila ako. Nag-struggle po kami sa financial. Hindi rin po namin ine-expect na bigla pong magre-resign yung asawa ko. Wala po sa plano yun. Then sabi ko po sa kanya, sabi ko, huwag mo na isipin yung malaki mong sahod. Sabi ko, nandyan si Lord. Siya yung magpo-provide sa atin. Tapos sabi niya po, basta habang wala pa ako dyan, mag-pray ka lang. Huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Kasi lagi po ako nakakapag-isip ng hindi maganda na baka isang araw, bigla na lang po akong manghina or kunin yung gano'n po. Nung nasa couples nga po kami, sabi po nila Ate Carrie, ni Pastor Sam na mag-second opinion po kami sa PGH. Ang nagamit po yung ambulance ng HTBC. Hindi po sila nag-atubili na hindi po ako pahiramin. Sa totoo po, ang laking pasasalamat ko po na hindi po ako pinabayaan ng HTBC. Gumagawa na po ang Lord sa buhay ko na mapadali ang lahat. Then, nung mag-i-start po ako ng chemo, doon naman po, nagkaroon pa ng isang struggle sa akin. Yung dinugo naman po ako. Kasi, ang gusto ko po sana, mapadali ang gamutan ko. Pero hindi po yun yung plan ng Lord. Kahit ma-delay, maganda naman yung kalalabasan ng gagawin niya sa buhay ko. Lahat may process. Kasi kung ipamamadali ko, baka mapano pa po ako. Then yung sa chemo naman po, sabi ko po, Lord, tulungan mo kami na makahanap ng dugo. Then mga ilang minuto po, na isip ko po si Ate Cathy. Sabi ko po, Lord, yung dugo naman po, hipuin nyo ng iyong banal na kamay na walang maging epekto po sa akin. This time, tulungan mo uli ako kasi tinulungan mo ako nung dinugo ako. Hindi mo ako pinabayaan na akala ko po kasi talaga mamamatay na ako nung dinugo po ako na hindi ako makakilos. Nung after naman po nung pagsalin sa akin, yung chemo naman po tsaka radiation, nung tinawagan na po ako. To God be the glory din po, lahat ng laboratory ko bago ako i-chemo, lahat po ay wala pong problema, laging okay po yung laboratory ko. Itinuro po ng Lord sa akin na magtiwala sa Kanya kasi yung mga sakit ng katawan ko, kayang-kaya niyang alisin. Neto pong December 15, nag-follow up check-up po ako. Maganda po yung sinabi ng doktor na wala na po akong bukol. Yung prayer niyo po sa akin na nakatulong sa akin para magkaroon ako ng wisdom na wag pasukin ng kaaway yung isip ko. Lagi pong may mga nagsisend sa akin ng Bible verse. Pag sinasabi ni Ate Gracelyn na kinakamusta ako ni Pastor, naiiyak po ako. Kasi naisip ko po, Pastor na po yun ng HTBC. Pero kinakamusta niya ako. Salamat po sa HTBC tsaka sa couples, sa Josomito Care Group ko po. Tapos kila Teacher Jean, si Teacher Jean po, yan, madalas po siya mag-chat sa akin, kinakamusta ako.
na sabi ko, dito ko lang naranasan sa HTBC tsaka sa mga care group. Yung pagmamahal, opo, may pagmamahal po yung pamilya ko tsaka si Greg, yung asawa ko po. Pero hindi ko po yun nakita sa labas. Kaya yung pagmamahal nila sa akin, yung prayer na ano sa akin na mahal po pala ako ng HTBC. Hindi dapat iniiyakan yung problema. Ay dapat labanan at si Lord nandyan lang po lagi sa tabi. May verse po ako na babasa, nakikita yung Romans 8:18. Yung the trials of today will not last forever. God is turning your pain into purpose and your struggles into testimonies. Sabi ko, Lord, eto pong verse na to, Lord, pangahawakan ko po to na magte-testimony po ako sa kabutihan mo na ginawa mo sa buhay namin. Doon po napapalakas po yung loob ko na nakakalimutan ko yung sitwasyon ko. Tsaka hindi ko na po naisip na baka mamatay na lang po ako. Inaano ko po na may buhay sa Lord. Tsaka po yung Exodus 12:56 na He is my healer. Yan din po yung pinangahawakan ko na buhay ang Lord sa bawat tao na humihingi sa Kanya ng tulong. Kaya sabi ko po, lalabanan ko tong cancer na to. Sabi, hindi siya mananatili sa akin.